Kumusta mga ka-farmers? Chickboy Farming para sa ating mga alagang manok at baboy. At ngayon ang ating day 32, ang ating second day of day 33 na dahil mga ka-farmers. Ang ating second day of harvest, At ito na 50 ang plano nating harvest ngayon. At ito na yung iba, 50 na to lahat dito, Jo. Kasama na. Oh. 50 na lahat pati ito. Ibig sabihin may harvest na sila na mga 20, naka-20 na. 30. Naka-30 na. Naka-30 na raw sila. Ibig sabihin madaling araw pa sila nag-start. Anong oras kayo nag-start, Jo? 4. Alas 4. Uy, Medyo matamad na eh. inagahan na nila. Tapos May sama doy? Busy mo kuan. Panit. Tapos hindi na kayo na lipasan ng gutom ngayon. Nakapagkape na kayo. Kumain na kami. Kumain na. So hindi tulad nung una na hindi nakapagkape, hindi nakapag-almusal. Nalipasan ng gutom ngayon. Upgraded na sila mga ka-farmers. Nakakain na, nakapagkape na, may natapos na 30. Medyo nag-upgrade na, no? At ngayon kasi mayroon silang kasama na, no? May input silang isa to. Kumuha na isang kasama, no? Mula sa ating ano natin dito sa tubig dyan, mainit. Pag medyo hindi na gumagalaw, dyan natin ilagay. Then after that, dito, tanggalan ng mga balayibo nila. Then, anlawan doon. Pagkatapos, lagay dito sa ating yan. Lagyan ng tubig yan habang hindi pa tinanggalan ng lamang loob. Ito. Lagyan natin ng tubig mga ka-farmers. Ang ating mga karning manok, hanggat hindi pa storage box, dapat nakababad sa tubig mga ka-farmers. Huwag nating hayaang ilagay lang natin sa isang lagayan na walang tubig. Pag hindi pa natatanggalan ng lamang loob, dapat nakababad siya ng tubig. Tapos sa anlawan, pagka-anlaw, ilagay natin sa ating isang box na may tubig. Tanggalin lang natin ng tubig pag ilagay na natin sa ating storage box mga ka-farmers. At maganda ating storage box. Sapinan natin ng yelo sa ilalim, din yelo sa gitna, din yelo sa ibabaw. Yan ang tamang handling mga ka-farmers. Hindi lang kasi dapat marunong tayong mag-harvest, dapat marunong tayong mag-handle sa ating product. Kasi yan ang malaga ka-farmers kung kahit maayos ang ating pang-harvest natin, tapos hindi maayos ang handling natin sa ating produkto, malamog-lamog yung mga karne natin, hindi maganda tingnan mga ka-farmers. At yan si Insan Ronron, ang right hand ni Brad Jojo. Si Boy Palpak. Yan ang pag-harvest natin mga ka-farmers, dapat hindi mga paksi ang kailang mga balat, hindi malapnos. Ang tubig natin is 50 to 60 degrees Celsius lang ang init ng tubig natin. Pakita mo ang thermometer mo, Ron. Ayan. Tingnan mo mga ka-farmers, thermometer natin 50 lang. 50 lang, Yan ang thermometer natin. 50 lang dapat, 50 to 60. 60 lang pinakamainit niya at dapat wag ibabad, Sausaw lang mga ka-farmers. In that way hindi malapnos ang balalo. At pag tanggalin natin, hindi malangkat, Balik talaga yan. Ang Pila yan. mga balat ng karne natin mga ka-farmers, Yan ang malaga, dapat maganda ang karne natin, presentable pag i-present natin sa ating mga suki o sa ating mga customers. Yan dapat tandaan lang natin, maayos na pagkagawa, malinis,
tanggal lahat ng balahibo, tanggal lahat ng dilaw-dilaw sa karne, tanggalin yon. Pero ang karne natin ngayon mga kaparmers, kunti lang dilaw-dilaw nito kasi laming natin ito sa water, no? Hindi madilaw ang ating karne. Puti talaga ito. Yun ang dahilan kung bakit water ng ating pinainom sa kanila puro from day 18 hanggang harvest. Ano? Dapat buo ang balat, ano? Walang sugat, walang lapnos. Yan. Pagkatapos tanggalan ng balahibo, bago tanggalan ng lamang loob, dapat nakababad siya sa tubig. Ano? Pagkatapos tanggalan ng lamang loob, hugasan pa yan mga ka-farmers, dapat nakababad muna siya sa tubig. Ano? Tanggalin lang natin ang tubig. Again, tanggalin lang natin ang tubig. Pag nasa final, storage box na siya, sapinan muna ng yelo sa ilalim, yelo sa gitna, at yelo sa ibabaw. Yan ang tamang handling natin sa ating mga manok. Alright! Hanggang sa sunod na update mga ka-farmers, ang kinipila na batch na harvest, walang ganong order ito. Sinadya ito para pang lako. Ano? Gusto nating subukang maglako. Tingnan natin, ikumpara natin kung ano mas maganda. Kung tayo ang maglako, ibagsak natin sa mga commercial businesses. Ano? Maganda yung masubukan natin ng lahat ng paraan para makumpare natin kung ano ang maganda at ang mas okay gawin. Ano? Sa bagay, this is unang batch natin. This is the learning stage. Ano? Kailangang makita natin, makumpara natin ang bawat aspeto ng operation from production to marketing. Yan ang dapat natin matutunan mga ka-farmers. Hindi lang tayo marunong mag-produce. Kailangan marunong din tayo mag-market sa produce nating produkto. Yan ang pinakamaganda mga ka-farmers. Kung papasok tayo sa isang negosyo, kailangan nating pag-aralan mula 1 hanggang 10. Ano? Alright! Yan muna ang update tayo for now. At sana patuloy lang kayong susubaybay sa ating update. At pagbatapos na ma-harvest itong lahat, maglabas kami ng computation kung kami ba o tayo ba ay kumita o perdeho. Ano? Tingnan natin. At kung paano tayo nalulugi, kung lugi man, at kung paano tayo kumita kung sakaling kikita man tayo. Alam ko na kung nalugi. Alam ko na kung saan ako nalugi. Kung malugi daw, alam na daw ni Brad Jojo kung saan, kung bakit nalugi. Pag-usapan natin yan pagkatapos na ng harvest. Alright, hanggang sa muli. Check by farming. Adios.